Lintik, nagsusulo lang si Mami. Tama kaya yung gamit ko, yung hawak niya? Sorry, nakalimutan kong ilak yung pinto. Bakit kasi ang aga mo? Yung nakita mo, alam ko naiintindihan mo naman, diba? Gaya yung mga lalaki, kami rin mga babae Secret XPG. Ha? Last year pa natin na-i-book to, diba? Tapos biglang hindi ka pwede. Tagal nating pinaghandaan tapos cancel na lang. Sana sinabi mo agad para na-refund ko pa yung travel and tours na nabook ko. Sayang na yung travel fare. Sayang pa yung booking reservation natin. Sige na, bye. Malungkot na may inis na sabi ni ate habang umiinom ako ng tubig sa may kusina matapos mag-basketball. Sa tingin ko ang boyfriend niya ang kausap niya sa kabilang linya ng phone at ang kanilang pinag-uusapan ay yung bakasyon nilang nabook niya sa Piso Fair. Excited na rin kasing nakakwento yun na may lakad nga sila ng boyfriend niya ngunit mukhang makakancel pa ata. Ako nga pala si Jepoy. Kagagraduate ko lang ng college at yung ate kong sinasabi ay si ate Jenny o Jen na mas matanda ng 2 taon sa akin. QA daw siya sa isang BPO company kung saan niya nakilala ang kanyang boyfriend at sa 2 taong agwat namin ay 2 taon na rin siyang nagtatrabaho. Hindi kami mayaman pero hindi naman hikahos kaya may laya kami sa aming pera. Yun nga lang at si ate ay meron nun at ako naman ay naghahanap pa ng trabaho para magkaroon ng sariling pera. Matapos nga ng pag-uusap ni ate at ng boyfriend niya sa cellphone, ay nahagip ako ng nagpupuyos niyang mata at napatitig sa akin. Medyo kinabahan ako ng very slight dahil baka mapagbalingan pa ng inis niya't nangangailangan pa naman ako ng pera pang apply. Katuwang kasi nila mama si ate sa pagpapaaral sa akin, kaya kung minsan ay siya ang nagpapabaon sa akin. Ikaw! Turo sa akin ni ate Jen na medyo nagpasamid sa akin. Sa isip-isip ko'y, sabi ko na nga ba eh. Ikaw na lang. Sumama ka sa akin sa Coron. Hindi makakasama si BF dahil tiyempong papunta ang client sa office sa araw ng alis namin. Pero kailangan daw siya dun. Well, kailangan man talaga siya. Pero hindi lang naman siya yung pwedeng humarap sa mga clients. Samahan mo ako. Pakiusap ni ate na nagpaluwag ng dibdib ko. Gusto ko rin na mag-travel dahil hilig kong mag-swimming. Sa beach, sa ilog. Tsaka nature lover din kasi ako, kaya lang may maliit na problema. Yung sa ID, magpagawa na lang tayo. Madali na yung company ID. Ako nang bahala dun. Magpagawa rin tayo ng government ID na papel as backup. Huwag mo akong tatanggihan. Hindi ka na rin talo at magbabakasyon pa. Parang graduation gift ko na rin. Anyaya ni ate Jen na may halong pagbabanta. Hindi naman talaga ako tatanggi. Gusto ko ring masubukang mag-Coron. Maganda ang lugar at libre pa. Ano yan? Hindi ka pwede. Ayaw mo. Inis na tanong niya nang i-cross ko ang aking mga busy na parang ex. Hindi dahil ayaw ko, kundi pagsang-ayon na samahan siya. Hindi kapalit to. Kapalit sa BF mo. Hindi ex sa vacation, kundi kapalit sa BF mo para samahan ka sa vacation mo. Pumasok pa si ate ng 2 araw at sa araw ng alis namin ay inabot niya sa akin ang 2 ID na may pangalan ng BF niya pero mukha ko ang nakalagay. Isang company ID at isang card. First time kong makakasakay ng eroplano kahit lokal lang at kabadong-kabado ako sa check-in dahil baka mabuko kami pero wala naman hanggang sa makasakay na nga kami. Halos 1.5 oras lang ang biyahe at may naghihintay ng van sa labas ng airport na maghahatid sa amin sa aming tutuluyan. Hindi na nila kailangang malaman ang relasyon natin. But obviously, hindi tayo magkapatid dahil pangalan ni BF ang nakalagay sa logs. Isang kama lang, pero kasya naman tayo dyan. Pwede namang extra mattress.
Pero sayang din yung 500 dahil ayun nga, kasya naman tayo. Paliwanag niya na pinakinggan ko lang. Bago pa man kami umalis ay tinatak ko na sa isip ko na excess baggage lang ako at susunod lang sa kanyang gusto. Basta't nakalibre ako ng bakasyon sa magandang paraiso ay ayos na ako. Halos buong umaga ay sa lodging kami dahil patanghali na rin at mainit ang panahon para mag-stroll. Doon na rin kami nananghalian at nang medyo bumaba na ang araw ay tsaka na kami nag-city tour. Nang lumubog ang araw ay nagpunta naman kami sa kilalang hot spring sa lugar para mag-relax. Ang totoo ay akala ko'y sabak agad kami sa swimming pagdating namin. Pero okay na rin for warm up dahil sinabi ni ate ang itinerary namin nang nasa hot spring na kami. Noon pa man ay alam ko nang makorba ang kanyang katawan pero parang mas sumeksi siya o sanay lang ang mata ko na lagi siyang naka-t-shirt o blouse sa bahay man o pag pumapasok. Nakasuot siya ng dark orange na bikini pero nakaparang maong na white short. Lubog ang kurbada ng kanyang baywang. Maganda ang korte ng balakang, lalo na ang likuran. Ngunit hindi nabiyayaan ng magandang hinaharap. Hindi ko dapat pinupuntusan ang katangian ni ate, pero hindi naman siguro masama. Mahanga lang at hindi naman ang mamanyak, lalo't kapatid ko siya. Hindi kami masyadong nagtagal sa hot spring. Tamang lublob lang at umalis na rin kami para maghapunan. First time kong makakain ng lobster at masarap nga. Hindi kasing laki ng mga napapanood ko sa TV, pero hindi naman siguro nalalayo ang lasa ng gadangkal na lobster na nakain namin. Gaya na napag-usapang setup, magkatabi kami ni ate sa kama na kung hihiga ng diretso ay pwede sa 3 tao. Naka-cotton short shot spaghetti sandong pantulog. Nakatalikod siya ng higa sa akin. Unat ang isang binti habang nakatupi ang kabila. Dahil sa nagsisimula pa lang lumamig ang kwarto ay hindi pa kami nakakumot kaya kitang kita ang mas magandang korba at kakinisan. Tumalikod na lang ako ng higa dahil mahirap magkasala lalo't kami lang dalawa sa lugar na walang nakakakilala at magkatabi pa sa kama. Matapos mag-almusal ay gumayak na kami para mag-island hopping. Grupo kami sa isang malaking bangkang kahoy. Nakaramihan ng sakay ay mga foreigner at 2 couple na Pinoy. Nakamamangha ang dagat sa Coron at nakamamangha rin ang mga tao sa aking paligid. Day 2 pa lang pero mukhang kota ka na agad poy ha. Busog ng busog mga mata sa kasabay nating foreigner. Mapang-alas kang biro ni Ate Jen na nang unay nakasuot pa ng powder blue na sundress at nang magsaswimming na ay naka 2-piece white bikini na, mas lalo pang nagpalabas ng kanyang kaseksihan. Hindi naman maipagkakaila ang kaseksihan ng mga kasama namin. Kahit yung mga Pinay, pero hindi naman din matatalo ang ate ko kung paseksihan lang din naman ang labanan. Sakto lang. Halos hindi na iba sa mga napapanood ko. Live nga lang itong nandito. Biro ko sabay ang mahinang tawa na tinawanan niya rin. O sige, since QA ako, dapat may checklist at score. Try mo iskoran yung mga kasama natin. Pangyayanganyo niya, kaya sinakyan ko na rin para masaya. Kung ako lang ang masusunod mag-score, 1 to 10 lang agad pero mukhang okay din na may checklist para mas maganda. Tinuro ko yung mga kasama namin base sa suot nila o pwesto tsaka sila iniskoran. Score lang ang binigay ko kay ate at nandoong mapapao siya. Biglang pagsang-ayon o pagkagulat sa binigay kong score. Yung score ko naman ay base lang sa preference ko sa babae o kung ano yung sa tingin kong maganda. Halimbawa, sa hinaharap, di porke may pagmamalaki, 10 na agad. O kapag maliit ay mababa na ang score. Nang isa-adjust mo na dapat may checklist. So syempre, sa hinaharap nandyan yung sukat, tapos yung pagkakabagsak niya.
o kung maganda ang tindig at iba pa. Paliwanag ko, sa kanya ako blankong tinitigan na parang hindi makapaniwala na talagang naisip ko pa yun para pagbatayan ng score ko sa kung ano ang sexy para sa akin. Biro pa nito na maaari din daw akong mag-QA, tsaka siningit kung anong score ko sa kanya na tinanggihan ko naman pero mapilit na alamin kung ano ang sexiness score ko sa kanya. Siguro 7-8, 8-9-10. Score ko na may pagsingkit ng mata, nawari mo'y taimtim na kinikilatis ang kanyang sarili. Masaya naman si ate sa naging sagot ko, pero gaya ng aking inaasahan, pinilit niya akong sabihin kung saan yung mga score ko. Anong parte niya yung mga sinabi kong numero at bakit. At as usual, hindi naman ako mananalo, lalo't nakasalalay ang buhay ko sa kanya sa pagbisita namin sa Coron. Yung 7 yung yung harapan mo. Kung sa size, mga 5 or 6 lang siya. Pero maganda ang tindig niya, kaya may +1. Pwede pa madagdagan yan, depende sa size ng at sa kulay ng Nahihiya habang tatawa-tawa kong sagot, tsaka niya ako siningkitan ng tingin. Kaya dumipensa ako kung bakit score lang ang binigay ko. May plus pala ha, kung maganda yung sukat at kulay ko ha. But fair enough, hindi naman talaga ako nabiyayaan dito. Kaya pwede na yung 7. So ano yung iba? Hindi galit at gusto pa ring alamin yung ibang score ko sa kanya. Yung 8, yung tiyan mo. May konting pat, pero makurba. 10 na sana, kaso baka lumaki ang ulo mo. Yung isa pang 8, yung balakang at legs mo. Nagmukha kang Coca-Cola body sa kurba ng balakang mo at kinis. 10 din sana, kaso baka lumaki ang ulo mo. At saka hindi masyadong maba ang legs mo. Max na siguro yung 9. Yung 9 yung likuran mo. It's ay naharap ng babae. Sa tingin ko ang likuran yung pinaka nagde-define ng kaseksihan niya. At di ka nagpatalo sa side na yan. Proud kong sagot sa masusi kong pagkilatis sa mga babaeng kasama namin sa bangka, lalo na sa kanya. So far mukhang satisfied sa naging sagot ko at na-justify naman kung bakit ganun ang nasagot ko. 10 sana kaso baka lumaki ang ulo ko. Yung babang likuran ko. 9 lang pero 10 sana kaso baka lumaki ang ulo ko. Usigisa niya kung bakit hindi ko nabanggit yung 10 sana. 10 sana, kaso covered yung kabuuan. Malay ko kung maitim yan. Biro ko at dun pa ako nahampas sa comment ko na yon. Akala ko doon sa hinaharap, pero hindi niya napigilan ang inis niya sa nasabi ko about sa kanyang likuran. Nang humupa na ang inis niya, ay nagpahabol pa siya ng tanong dahil may binigay pa akong 10. Kung bakit daw 10 ang binigay ko sa kanya doon, samantalang ayaw ko nga daw lumaki ang ulo niya. Basta perfect ka dun. Huwag mo nang ipilit dahil di ko rin kayang sagutin. Sa mga kasama natin, ikaw lang yung napaka-perfect dun. At yung sumunod nga 8 lang. Be proud ka na dun. Lahat ko bago siya ayain na bumaba ng bangka dahil nakarating na kami sa lake at nagsisibaba na ang mga kasama namin. Siyempre tahimik lang kaming nag-uusap para hindi marinig. Buti kung walang Pinoy na makakaintindi ng pinag-uusapan namin. Kami ni Ate Jenny ang huling bumaba pero pinigilan niya akong sumunod paakyat sa lake. Nang may ilang metro na ang pagitan namin sa aming mga kasama ay sumunod na kami. Siya ang nauna sa akin at nang nasa hagdan na kami ay nilingon niya ako. Luminga-linga sa aking likuran bago inabot ang kanyang likuran. Ano, 10 na ba? Tipid niyang tanong na aking ikinagulat dahil hinawi niya para ilantad ang halos kalahati. Alam ko namang hindi maitim yun dahil nang gabing magkatabi kaming natulog ay lantad sa aking paningin. Hindi ko lang in-expect na gagawin niya yun. Napangiti na lang ako at pumorma ng bilog
gamit ang aking hintuturo at hinlalaki habang ang tatlo pang daliri ay nakaunat bilang pagsang-ayon na perfect na din. Hindi lang ang paligid ang masasabi kong wonderful sa pag-akyat namin ni Ate Jen sa lake. Maging ang likuran niyang kekembot-kembot sa bawat baitang na kanyang tatapakan. Nang malapit na kami sa picture taking site, ay tsaka niya nang inayos ang kanyang suot. Kaya pakiramdam ko ay para akong kabayong nakasunod ang tingin sa karot sa aking harapan sa aming pag-akyat. Never kong pinag-isipan si ate o naging bahagi siya ng aking pagkahilig sa tuwing nagpapalipas ako ng oras. Pero medyo nakaramdam ako sa munting palabas na ginawa niya. Pero baka dahil natukso o tinukso lang. Pilig ko kasi yung parang inaakit at umepekto sa akin yung ginawa niya. Mas naramdaman ko ang saya ng bakasyon namin sa Coron sa pangalawang araw namin dito. Sobrang fruitful ng araw namin at swimming sa maganda at malinaw na dagat at lawa. Naunang maglinis si Ate Jen pagbalik namin sa lodging namin at parang mas naging conscious ako sa pananamit matapos nang nangyari sa halos buong araw naming tour. Nakasuot siya ng off-shoulder blouse kung saan labas ang kaunti niyang tiyan. Pinaresan niya ito nang hindi malaman kung anong tawag na parang katsa na maluwag na pants na kulay puti. Maganda si ate pero kakaiba ang ganda niya nang kami na lang ang magkasama. Parang nakakaakit ang ganda. Nabuhayan ako ng konti nang pumasok ako sa banyo at gusto ko sanang gawin ang aking pampalipas oras. Pero si ate kasi ang dahilan kung bakit bigla akong nakaramdam. Ayaw kong tanggapin na tinamaan ako sa kanya kaya pilit kong winaksi sa isip ko ang bagay patungkol sa kanya. Matapos ang kaunting pahinga ay naganap na kami ng makakainan at binaba kami ng tricycle driver sa kilala na kainan doon. Maganda ang lugar, mukhang sosyalin, pero medyo mahal ang pagkain nang tumingin kami sa menu. Simple kong sininyasan si ate na maghanap ng ibang makakainan, pero agad siyang umupo at umorder. Kaunti lang ang tao dahil na rin siguro sa mahal ang tinda, kaya parang ang intimate ng dinner namin. Parang couple na ine-enjoy sa katahimikan ng gabi. Gusto mo mag-inom? Tipid na tanong niya matapos naming maghapunan na hindi ko tinanggihan at siya na rin ang nag-aya na sa ibang lugar na kami mag-inom para daw mas sulit ang inom namin. Muli kaming nagpahatid sa tricycle sa recommended na budget-friendly inuman sa lugar at dinala kami sa city proper or yung parang bayan. Mas makamasa ang lugar at halos lahat ng lamesa ay okupado. Umorder muna kami ng isang bucket muna ng light at extra strong beer. Syempre sa akin yung extra strong. Hindi ko kasi trip lasa ng light. Umorder din kami ng pulutan at isang cup ng kanin. Ay sus, may budget naman ako para sa lakad natin na to. Pero medyo may kamahalan nga yung kinainan natin kanina. Thank you. Pasasalamat ni ate dahil naghinay lang talaga ako ng kain sa nauna naming pinuntahan para hindi masyadong lumaki ang bill namin. Nang maubos namin ang tig-3 naming bote ay umorder pa kami ng isa pa at doon na siya napakwento. Aniya, anniversary sana nila bukas. Kaya ito yung petsa na pinili niya nang i-book niya yung piece of fare. Kaso ayun na nga, hindi pwede yung BF niya. Dagdag pa niya may surprise pa naman sana siya rito. Pero hindi niya maibibigay dahil wala yung dapat na paglalaanan ng surpresang ito. Kinulit ko naman siya kung ano yung bagay na yon at kung maaring makita, ngunit itinanggi niya. Hindi pwede, for his eyes only. Mapanuksong sagot ni Ate Jen sabay ang pinong ngiti. Medyo gets ko na yung surprise niya kaya hindi ko na pinilit. For her BF's eyes only, tapos yung vacation ay silang dalawa lang dapat. Napakaswerte naman niya. Nakakaingit pero hindi dapat. Matapos ang pangalawang bucket ng beer ay umuwi na kami
dahil maaga pa kami para sa aming island hopping kinabukasan. Pagpasok pa lang sa kwarto ay hindi ko napigilan ang sariling sabihin ang aking saloobin patungkol sa surprise niya sana sa kanyang BF. Mukhang maganda yung surprise na nabanggit mo, Teya. Baka naman pwedeng makita. Nakukuryos eh. Kaya naman. Pabiro kong tanong na muli niyang tinanggi na for his BF eyes only. Nga lang daw at lalong hindi ko pwedeng makita. Kaya kinuha ko yung 2 ID na binigay niya sa akin pagpunta namin ng Coron tsaka siya tumawa. Ang talino mo? Okay sige, pero secret lang to ha. At isang kondisyon. Maglalakas loob ako sabihin mo sa akin ng totoo. Ano yung binigay mo sa akin na perfect 10? Kahit anong pilit ko sa'yo ayaw mong sabihin eh. Ngayon sasabihin mo sa akin kung ano yon. Bargain ni ate habang nakapamewang at nakataas ang isang kilay. Ako naman ang nakiusap na secret lang at huwag siyang magagalit na sinagot niya lang ng pagtayo sa isang paa at pag-cross ng mga bisig sa kanyang tiyan. Yan yung ano mo. Yan yung score ko sa harapan mo. Uutal-utal na mahiya kong sagot na nagpadilat sa kanyang mga mata. Marahil ay nagtataka siya kung bakit may score yun at hindi makapaniwala kung bakit 10, kaya ayun na nga, tinanong niya kung bakit. Gaya nga ng sabi ko, yung sagot o score ko ay base sa preference ko, sa kung ano ang sexy para sa babae. Sa inyong lahat sa tour natin, ikaw yung yung maganda ang katangian. Kahit nga yung mga foreigner, di mahalin tulad sa mo. Kaya 10 ang binigay ko. Ayun na, okay na yun. Huwag na lang masyadong magtanong. Paliwanag ko at pakiramdam ko ay hihigupin ako ng lupa. Sa sobrang hiya, dahilan para mapayuko ako para maiwasan siyang tingnan. Dinig ko ang malalim niyang paghinga at ang halos pabulong niyang sabi. Mukhang mas hindi ko dapat ipakita yung surprise ko sa BF ko ha. Sabay ang Molina namang buntong hininga bago siya tumungo sa may lamesa kung nasaan ang mga gamit namin. Tapos ay pumunta sa banyo. May ilang minuto rin siya sa loob bago ilabas ang ulo para tanungin kung okay na ba ako na sinagot ko ng pagtango. Lintik! Munti kong bulalas nang hindi ko mapigilan ang aking bibig matapos makita si ate paglabas niya ng banyo. Kaya pala for BF's eyes only, nakasuot siya ng two-piece na pangtulog na kulay pula. Walang masyadong design, plain lang pero sexy. Oh ayan, ito sana ang surprise ko kay BF. Anniversary gift ko sa kanya. Ayaw ko sanang ipakita sa'yo kasi, alam mo na. Pero may isa akong salita at naisip ko na halos wala namang pinangkaiba sa suot ko kanina. Lahat ni ate pero wala ang focus ko sa sinabi o paliwanag niya. Hindi araw-araw makakakita ka ng babaeng nakasuot ng ganito sa harap mo, ilang di pa lang ang layo. Nanunuyo ang lalamunan ko sa aking nakikita, pero nagawa ko pa ring sabihin ang munti kong pakiusap. Pwede ka bang tumalikod? Nautal kong tanong. Medyo mukhang nagulat si ate pero hindi naman galit. Nangiti tsaka dahan-dahang tumalikod. Sabi ko na eh. Bulong ko sa aking sarili nang mabungaran ko. Hindi ko napigilan ang sarili at nasabi sa sariling nakakaramdam nga ako sa ate ko. Habang marahan akong napahawak sa aking harapan, ay biglang pumihit si ate. At sa tansya ko'y nakita niya ang ginagawa ko. Kahit pa sa tingin ko mabilis ko namang nabawi ang kamay ko. Ano na, happy? Sinasabi ko sa'yo pag nalaman nila mama to, yari ka sa akin. Banta niya na di alintana ang nahagip ng kanyang mata sa paglingon niya. Ay, sayang. Kahit na may ibang pagkakataon pa naman, narebe pa rin syempre kung sa anniversary mismo niya nakita.
yung nakikita ko ngayon. Ang sexy mo, te. Para sa akin, 10 ka maliban dun sa 7. Baka gusto mong madagdagan yung points mo doon. Biro ko at alam kong nagets niya yon. Dahil muli siyang namewang at siningkitan ako ng tingin. Dinedman niya na lang yon at nagpaalam na magpapalit na, pero agad ko siyang napigilan. Baka lang naman gusto mong matulog na mas komportable. Sayang naman yung pinangbiling mo dyan. Saglit mo lang isusuot. Wala naman tayong ibang kasama. Tsaka sayang talaga kung papalitan mo na. Sexy mo, te. Halos pabulong ko ng sabi sa huli kong salita dahil sa labis na paghanga sa aking kapatid. Saglit na binalot ng katahimikan ng kwarto, tsaka siya lumakad sa may switch ng ilaw at pinatay ito bago umakyat sa kama at sumuot sa kumot. Pinagbantaan niya akong sumubok kumilos nang hindi nararapat at iiwan niya raw ako sa isla at hindi isasama pa uwi. Dahil sa napainom ay hinihila na ng antok ang aking diwa, pero kailangan kong pagtalunan ito dahil gusto ko sanang madama hanggang sa marinig ko ang tila ba munting hikbi niya. Kaya napatawag ako sa kanyang pangalan para kamustahin siya. Matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Magkaawa lang to sa sarili ko. Yung dapat nakasama ko sa anniversary date na to, nasa office. Ini-entertain yung mga client namin. Yung kasuotan na hinanda ko para sa kanya, kapatid ko ang nakakita. Panghihinayang ni Ate Jen, bago muling humikbi at parang nagpunas ng luha. Medyo na-guilty rin ako dahil hindi naman talaga ako yung dapat nakasama niya. Sorry, te. Pero nag-enjoy pa rin naman tayo, di ba? Sure akong babawi sa'yo yung pag-uwi natin. Pangaalo ko tsaka ako pumihit paharap sa kanya at mahawakan siya sa kanyang braso. Namahay ang kamay ko doon dahil hindi rin naman siya kumibo at hindi niya rin inalis. Sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko sa pagkakahawak ko pa lang sa kanya, lalo pa sa dami ng pumapasok sa isip ko. Posible kayang may mangyari sa amin ni ate? Ahayaan niya kayang mahaplos ko higit pa sa braso lang? Para akong pinapawisan ng malagkit kahit pa malamig na ang kwarto. Hanggang sa tila ba parang nagkabuhay ang kamay ko't dumausdos. Parang estasyon ng tren ng aking kamay na saglit napapahinto sa bawat inuusad nito. Hoy? Ate? Hindi ko alam kung pagsaway ba iyon o pagpayag, pero hindi niya naman pinigilan ang kamay ko, kaya muli kong sinubok ang aking swerte. Parehas kaming napabuntong hininga at mukhang posibleng may mangyari. Mas umayos pa ako ng pwesto para madama ang init ng likod niya sa aking dibdib. Ano poy, nadagdagan ba ako ng 1 point? Biro ni ate, sa nasabi niyang yun ay batid kong alam niya ang nangyayari sa amin at naroon ang pagpapaubaya. Hayaan mo mas kilatisin ko pa. Kulong ko sa mismong tainga niya, hinga ng ginhawa ang nadinig ko sa kanya. Oh, +1 ka, te. Gusto ko yung di kalakihan gaya ng sayo. Panunokso ko sabay halik sa kanyang balikat. Mabigat ang naging paghinga niya na nagsimulang lumalim. Wag poy, wag na dyan. Hayaan kitang laruin. Pero hindi na pwede dyan. Sa oras na mahawakan mo yan, alam kong hindi tayo mahihinto sa hawak na lang. At hindi pwedeng mangyari yun. Malumanay na sabi ni Ate Jen at naiintindihan ko siya, hindi ko na pinilit. Jepoy, laruin mo na lang. Alam kong ikaw na kapatid ko ang gumagawa nito. Pero ayaw kita makita. Ayaw kong makita ang ginagawa mo. Hanggang kiss-kiss lang kung gusto mo. Pero hindi ko na kayang ibigay ang higit pa ron. Pagpigil at pagpapaubaya niya na syempre, walang pag-asa ako na kailangang sundin. Isang request lang, te.
Baka pwedeng mahiram yung ginamit mo kanina. Dagdag pang pagana lang. Munti kong hiling na mabilis naman niyang napagbigyan. Hindi na bumago ng pwesto si ate at sinabi niya na lang kung saan ito nakalagay na hindi mahirap mahanap dahil nasa ibabaw lang ito ng mga pinaggamitan niya. Hindi ako nagpahalatang nagmamadali pero halos lundagin ko ang bag niya para kunin at lundag pabalik sa kama. Ganito ba ang laging amoy, te? Naghalong natural na amoy. May konti akong bangong naamoy. Pikit mata kong paliwanag. Ate, pwede ba akong magpa-relax dito? Need ko lang dahil sa sobrang taas ng nadarama ko. Parang bata kong tanong. Akala ko'y nakatulog na siya dahil sa hindi siya agad nakasagot. Hanggang sa hayaan niya ako para raw makatulog na kami. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Dama ko sa reaksyon ni ate ang pagkagulat. Ngunit hindi naman ako sinabihan kaya tinuloy ko na. Hiling ko lang na sana ako ang BF mo ngayon. Nga pala, te, +1 pa sa akin yan. Mas maganda siguro sa liwanag yan. Biro ko sabay nguso, tsaka siya bumalikwas ng talikod sa akin at sumukob sa kumot. Matulog na tayo at mag-ayos ka na. Siguradong magigising ulit yan, lalo sa umaga, at baka matusok pa ako. Anyaya ni ate na hindi ko inintindi dahil siya man ay hindi nagpalit. Dahil sa ginhawa, dagdag pa ang pagtalab ng alak na ininom namin. Bago umuwi, ay mabilis lang din akong nakatulog. Kinabukasan gaya ng nasabi ni ate, galit ang akin pero ang kinaiba sa sinabi niya, wala akong ating makakasama. Mag-isa akong nagising sa kama at tiyempo namang palabas ng banyo si ate Jen. Ano, solve? Bangon na dyan para makapag-almusal na tayo. Last day na ng island hopping natin. Tapos bukas pasalubong center at diretso na sa airport. Saad niya sa huling 2 araw namin sa aming bakasyon habang nagpupunas ng buhok. Medyo umasa ako na bagong paligo siya tapos ay lalabas o kaya ay nakatapis ng tuwalya. Sabay niya akong tutuksuhin pero nakasuot na siya ng kulay puting maong shorts at powder blue na tube top. Nag-inat pa kunwari ako pero ang bala ko talaga ay ang makita niya sa may kumot. At ilang segundo lang ay bumangon na ako. Ano ba yan, Jepoy? Hindi ka pa pala nag-aayos? Bilisan mo na dun. Sita ni ate nang pinagtulakan akong bilisang pumasok sa banyo. Pero siya namang nakapako ang mata sa aking harapan. Sus, di mo lang nakita. Pero nadama mo naman at naibit pa nga sa'yo. Para ka namang diring-diri na ewan. Biro ko sabay takbo sa banyo dahil inambaan niya akong pupukulin ng binalumbong tuwalya. Siyempre hindi masakit yun pero masarap kasing makipagharutan kaya iniwasan ko siya. Sobrang enjoy ang last day ng tour namin pero sobrang nakakalungkot ng pabalik na bangka namin sa city. Ibig sabihin kasi nun ay patapos na rin ang sayang hatid ng aming maiksing bakasyon at balik na ulit kami sa aming normal na buhay. Wala na kaming masyadong pinag-usapan ni ate sa buong maghapon at lalong hindi nabanggit ang nangyari kagabi. Hindi na kami lumabas pa para maghapunan pagbalik namin sa lodging at doon na lang naghapunan. Medyo budget meal na kami at hindi naman masama ang pagkain doon maging ang lugar. Meron silang common area, isang floor na walang bintana sa 3 sulok kaya malamig ang simoy ng hangin. Samahan pa ng malamlam na ilaw na nagsiset ng relaxing mood. Kami na lang din ang tao dahil nagsipag-check out na raw ang ibang guest kaya parang arkilado namin yung common area. Lagi mo bang ginagawa sa gamit ko yun? Yung inaamoy? May nabasa na kasi akong ganun at napanood na rin na sinasamantala nilang kunin yung ginamit ng kapatid nilang babae.
Mula sa lugar na tanong ni ate habang nagpapahinga kami matapos maghapunan. Hindi ko in-expect yun at ang inaasahan ko nga ay kakalimutan namin ang nangyari kagabi dahil mukhang wala siyang balak na pag-usapan ito. Yung nanonood, di siya pangkaraniwan. Pero ikaw ate ha, nakikinig ka rin pala ng Expedia Stories. Pero hindi siya nagbibiro. Yung kagabi, yung first time kong pag-isipan at kunin ang kagamitan mo. Never kang naging bahagi ng makamundo kong imahinasyon. At dito lang nagsimula ang lahat. Ang pinaskoran mo sa akin, yung mga kasama natin sa tour. Nasa isip ko na yung score ko para sa'yo. Hanggang sa tanungin mo na nga. Tapos ayun na, bigla, nakita ko yung may ibang pagkatao mo. Di kapatid, kundi bilang isang babae. Malumanay kong paliwanag hanggang tuluyan ang binalot ng katahimikan ang gabi. Wala kaming naging imikan ng mga ilang minuto hanggang siya na rin ang nag-ayang pumasok na sa kwarto. Maya mo na patayin yung ilaw, maglinis lang ulit ako. Paalam ni ate bago pumasok sa banyo, bit-bit ang maliit na bag. Hindi pa rin naman ako inaantok dahil medyo maaga pa. Kaya tinignan ko muna ang kuha ko at kuha namin ni ate sa cellphone ko. Napabuntong hininga na lang sa tuwa sa ganda ng mga napuntahan namin. Sa alindog ni ate na muntik ko pang makuha at sa panghihinayang na hindi ito natuloy. Nilinaw ko na lang ang isip ko na hindi dapat manghinayang. Dahil sa una pa lang ay wala namang ibang nangyari maliban sa simpleng vacation. Habang sinasariwa ko ang naging karanasan namin sa Palawan, ay biglang bumukas ang pinto ng banyo kung saan dumungaw si ate. Nakala ko ay may nakalimutan siyang kunin at makikisuyong ipaabot dahil nga sa dumungaw lang siya. Hanggang sa mapantindig ako ng upo nang tuluyan na siyang lumabas. Wala hindi nakasama si BF pero sayang naman kung hindi ko ito masusuot na nakalaan para sa araw na to. Isa to sa mga surprises ko sa kanya sa anniversary namin. At isa pa, napaisip ako sa perfect 10 mong score. Samantalang ang basis mo lang ay ang ganda nito. Kung hinaharap may plus points, depende sa laki at kulay. Paano kung maitim pala? O kaya kung sabog? Gusto mo bang ulitin yung score mo dito? Tanong ni ate na medyo may pagkaiba ang dating sa akin. Nakasuot siya ng bagong pair ng kasuotang pangtulog. Kulay itim, may parang bulaklak sa design at see-through. Ate? Nakakong tanong at saglit na napatingin sa kanyang magandang muka bago kilatising muli ang kanyang magagandang katangian. Hindi ko malaman kung ano ang uunahin ko ng sandaling iyon dahil gusto kong masuri ng mabuti at isave ito sa aking isip. Wari ko'y nagkaroon ako ng adjustable focus na gaya ng sa mga kamera na pwedeng i-zoom out at zoom in hanggang sa pumihit si Ate Jen nang magtagpong muli ang aming mga mata. Medyo na-disappoint ako, nabitin dahil sobrang bilis lang ng palabas at bitin na bitin ako pero hindi pa pala tapos. Akala ko'y papasok siyang muli sa banyo para magpalit pero tinungo niya ang lamesa. Nilagay ang mga gamit na nasa bangko sa lamesa at tinatak ang bangko paharap malapit sa may paanan ng kama. Parang nag-slow mo ang mundo. Mula sa likuran ng bangko, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa harap at marahang umupo. Curious ako kung perfect 10 pa rin ang score ko. Halika, lapit ka para mas makita mo at makilatis. Anyaya ni ate bago iangat ang paa sa inuupuan niya at bigyan ako ng mas magandang tanawin. Napamura ko si Ate Jen ang kaharap ko. Pero kung sino man ang sumanib sa kanya, huwag na sanang umalis. Ayoko magmukhang excited kaya dahan-dahan lang akong lumapit sa kanya. Pero pinabatid ko naman ang naging dulot sa akin. Pagkarating ko sa harap niya ay tinignan ko muna siya para kumuha ng pahintulot na sinagot niya naman ng munting ngiti. 10 pa rin sa akin ang score ko. Namumukad tangi sa mga nakasabay natin.
Sa una kong puntos, mukhang nagustuhan naman ni ate ang naging paliwanag ko. Sunod kong ipabatid ang aking nais. Nang wala siyang imik at taimtim lang na nakamasid sa akin, ay tuluyan ko nang isinakatuparan ang aking balak. Habang nagpapahinga siya, ay taimtim naman akong naghintay sa kama at nang mapansin niya ako, ay umayos na ako ng pwesto sa gitna. Inayaan ko siyang magmaniobra at ako na may in-enjoy lang. Sa buong magdamag ay nakatatlo kami at yung pangatlo nga ay nung nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Hirap din kasi akong makatulog dahil gusto ko pang masulit ang mga huling sandali namin sa kwartong pansamantala naming tinuluyan ng 4 na gabi. Kaya mahigit kumulang 1 oras lang mula sa pangalawang pagkakataon ay nagising agad ako para umisa. Halos magkasabay kaming nagising kinaumagahan, kaya dinatnan ko pa siya sa kanyang ayos na nakaupo sa ibabaw ng kama at nagmumuni-muni. Nasa huli ang pagsisisi at ayun yung parang naramdaman kong nasa isip niya ng oras na yon. Naunang bumangon si ate at dumiretso sa banyo. Sunod ko na lang na narinig ang lagaslas ng tubig, tanda na naliligo na siya. Gusto ko siyang sundan, gusto ko siyang sabayang maligo, pero takot akong sabayan ang pagsisisi niya hanggang sa wala na akong nagawa kundi ang hintayin siyang matapos. Yung kagabi, nasa tamang pag-iisip ako nang hayaan kita hanggang sa may nangyari nga at hindi ko pinagsisisihan yun. Ginusto ko ang mga nangyari pero hanggang doon na lang yun. Kung ano tayo nang umalis tayo ng Manila ay ganun din tayong pagbalik natin. Malumanay na pakiusap sa akin ni ate at may ngiti niya akong hinawakan sa pisngi. Akmang patayo na siya nang hawakan ko siya sa bandang tuhod para pigilan siya. Marahan niyang hinawakan ang kamay ko at bahagya itong piniga bago tanggalin. Nang matapos na kaming mag-ayos ng sarili at gamit ay tumungo na kami sa huling destinasyon ng aming itinerary. Bumili ng ilang pasalubong para sa mga kaibigan at katrabaho ni ate. Pero hindi nakalimutan at hindi pwedeng kalimutan ang baked kasoy ni mama. Habang minamasdan ko si ate, ay nakadama ko ng konting kirot, inggit at panghihinayang na sa pag-alis namin ay may iwan ng isang napakasaya, napakasarap na sandali. Basta Jepoy ha, pagbalik natin sa Manila. Tipid ng pakiusap ni ate pagka-check-in namin sa airport. At alam ko naman na ang kasunod kaya tumango na lang ako. Salamat ate sa very memorable vacation dito sa Coron. Sana pwede pang bumalik, kasama ka. Kung ano tayo nang umalis dito, sana ganun din tayo kung babalik man. Makahulugan kong pakiusap, sabay yakap niya sa aking braso. Oo, umaasa ako na posibleng masundan ang nangyari sa amin ni Ate Jen. Kung hindi man sa bahay, ay maaaring sa pribadong lugar. Pero wala. Pinanindigan niya na babalik kami sa dati naming sitwasyon pag-uwi namin at ayun ang nangyari. Balik kami sa pagiging magkapatid. May mga pasimple akong sulyap pero deadma lang sa kanya at ayaw ko namang magmukhang manyak. Kaya kahit mahirap ay pinilit ko na ring maging kapatid na meron siya dati, yung walang mali siya. Nagkaroon na rin ako ng trabaho ilang linggo pag uwi namin galing sa bakasyon at lihim na nag-ipon para sa pangbakasyon namin ni ate. Hanggang sa isang araw ay ayain niya ako. May leave ka na ba? Pwede ka ba ng ganitong petsa? Nag-book kasi ako ng flight sa Cebu, kaso hiwalay na kami ni BF. Pwede ka bang pumalit ulit sa kanya sa dapat na vacation namin? At nagpatuloy nga ang mga kaganapan sa amin ni Ate Jen, maging ang mga pangyayari sa bahay at sa aking buhay. Pero bago yun, may isang bagay ang hindi ko lubos akalaing mai-experience o may encounter. Na minsang maisipan namin magpunta ni ate sa pribadong lugar ay may nakasabay akong isang lalaki na sa tingin ko kaidaran ko papasok at nakasabay pa sa elevator. Hindi ko alam na kapatid siya ng katrabaho ni Ate Jen.
Muli kaming nagkita sa entrance ng building ng office nila at naipakilala ng aming mga kapatid. Kapwa kami galing sa pribadong lugar. Parehas na mga kapatid ang kasama, so anong ibig sabihin nun? Bago umuwi ay inaya ko siyang makipagkwentuhan at doon ko nalaman na parehas kaming dalawang may sitwasyon na nagkakaparehas sa aming mga ate. Totoo talaga ang ganitong pangyayari, pero tama nang sa aming dalawa lang ni Ate Jen ang nalalaman niya dahil baka mawindang siya kung malaman niyang pati sa amin ni Mami ay may nangyari rin. Nasa late 40s na si Mami Ria at may ilang taon ng byuda matapos mapagbalingan ang tatay naming kagawad nang umawat sa isang gulo sa aming barangay. Si Mami ang nagsucceed sa posisyon ni tatay sa barangay at pinalad namang manalong kagawad nang magkaroon ng barangay eleksyon. Bagamat nasa late 40s na, ay hindi naman nawala ng kanyang mga manliligaw na madalas ay puro palipad hangin. Gawa ng nasusupladahan agad ni Mami, maramdaman lang na manliligaw pa lang sila. Ayaw niya na raw mag-asawa pa at hintay na lang ang anak ni Numan sa amin ni Ate Jen na siya niya na lang daw pagbubuhusan ng oras. Matapos ng bakasyon namin ni Ate Jen sa Cebu, ay mas naging open na kami o siya sa aming bagong relasyon. Nangyari ng isang beses sa Coron at nangyari pa sa Cebu. Kaya tinanggap niya na sa sarili na hindi normal ang relasyon namin at tinayaan na lang kung ano ang meron sa amin. Hindi na lang tuwing may lakad kami o bakasyon kung kami magkatabi. Nagagawa na rin namin ito sa bahay ng may pag-iingat at kung alanganin, pero tinamaan ng pagkahilig ay nagpupunta kami sa bayarang kwarto. Gaya ng nabanggit ko kanina, hindi lang kay ate natapos ang lahat sa aming pamilya dahil maging si Mami ay nakatabi ko na rin. Jenny, fiesta kila inang nitong weekends. Ano, makakasama ka ba? Anyaya ni Mami kay ate na hindi magawang kumpirmahin ng anak. Alanganin daw ang lakad dahil hindi siya nakapag-leave at kahit pa Sabado at Linggo ang RD niya, Sabado naman ng umaga ang uwi sa ship ng Biyernes. Susubukan na lang daw sumunod dahil Biyernes ng gabi ang alis naming mag-ina at hindi siya makakasama. Pasado alas 9 ng gabi nang kami nakarating sa probinsya nila Mami kung saan kami sinalubong ng mga pinsan niya na apo ni Inang at mga pinsan ko. Biyernes pa lang ay ayan na agad ng inuman pero nagdahilan ako na pagod para makaiwas sa tsuhin at pinsan kong malalakas uminom. Bungalow type ang bahay nila Inang. Walang mga kisame sa buong bahay pero mataas ang ceiling at presko. Nang magkamuwang na ako sa kamunduhan, ay napaisip ako kung paano nagtatabi sa gabi ang mga tao sa bahay nila, gayong maaring marinig ang anumang ingay na maaari nilang malikha. Sa dating kwarto na parang guest room nila, kami lalagi ng 2 gabi at 2 umaga. Walang kama pero may nakaredy na manipis na kutsyon. Dahil sa wala si ate, ay isang kutsyon lang ang nilatag namin kung saan kami magkatabing matutulog ni Mami Ria. Umaga pa lang ay abala na ang lahat sa paghahanda sa piyesta sa lugar kung saan nga ay nakituglog kami ni Mami. Mga bagay na hindi ko magagawa sa Manila, gaya ng pagtulong sa pagkuha ng buko, pagkakayod ng nyog at iba pa. Bagamat Linggo ang pinaka-fiesta, Sabado naman ang parada at ilang kasiyahan sa baryo gaya ng singing contest. Nakasanayan na rin namin ang paliligo sa Minang Lungaw sa tuwing bibisita kami kila Inang dahil ayun yung most requested ko at hilig ko kasi ang paglangoy. Sa National Park na kami na ng halian at naghintay lang ng kaunti hanggang sa mag-animo mga rock formations para makaligo. Wala akong nakitang mga naka-swimsuit dahil hindi rin naman beach ang pinuntahan namin. Si Mami Ria ay nakakulay cream na pagka-brown t-shirt kaya medyo aninag ang medyo may ipagmamalaki niyang hinaharap.
Sa tansya ko ay mas may pagmamalaki ang kay Mami kumpara kay Ate Jen. Bagay na hindi niya namana sa kanya. Hindi man mukhang dalaga, hindi naman mapagkakamalampang lola na ang edad niya kung sa hubog lang din ng katawan ang pagbabasehan. Makurba pa rin kasing masasabi si Mami kahit may baby pouch na at cute na bilbil sa kanyang bewang. Gabi nang may mali akong desisyong nagawa. Hindi kasi ako sumama kila Mami manood ng singing contest kaya napaupo sa inuman ng aming mga kamag-anakan. Umiinom din naman ako kaya lang hindi kasing lalakas nila at kapag napapansin nila akong pinagtatagal ang baso ay sinasabihan nila akong tatabang na raw ang alak ko dahil gusto talaga nila akong lasingin. Medyo maagang umuwi sila Mami at gaya ko, gusto rin siyang lasingin ng mga kamag-anakang babae. Ang problema, mababa ang alcohol tolerance niya at ang mga kamag-anakan namin ay gustong-gusto kaming nalalasing. Hanggang isang bote lang si Mami at kung higit pa ron ay magmimistulan na siyang manok na tutuka-tuka ng palay na nangyari nga. Kahit flavored beer lang ang ininom ay ang lakas pa rin ng tama sa kanya na nasa pangatlong bote na hanggang sa makatuwaan siya at sila na rin ang umawat na mag-inom pa siya. Jepoy, wala na tong mami mo. Ikaw na maghatid sa kwarto niyo't alalayan mong mahiga. Umubalaking hindi bumalik at alam naming hindi ka palasing. Pakiusap ni Auntie Irene o Ineng. Sinabi kong lasing na rin ako pero babalik pa rin paghatid kay Mami para makabanding pa sila na syempre ay joke lang. Masarap mag-inom pero ayaw ko namang magpakalasing ng husto. May ulirat pa naman si Mami pero lutang na. Nakapaglalakad pa pero halatang hindi nakakayaning maglakad mag-isa. Mula nang may mangyari sa amin ni Ate Jen, ay madali na lang pumasok sa isip ko ang mga makamundong bagay sa amin. Gaya kay Auntie Irene na kahit na probinsyana ay mistisahin at kahit maging kay Mami. Hindi man nakaramdam sa paliligo namin sa ilog sa pagmamasid ko sa kanila, hindi ko naman maiwasang hindi mamangha kay Mami at Auntie Irene na mga nakakabighani pa rin sa kanilang edad. Gaya ngayon, nakasukbit ang isang braso ni Mami sa aking batok at kailangan ko naman siyang alalayan sa bewang para hindi kami tumumba. Ang ending, dumudunggol ang kanyang maipagmamalaki sa tagiliran ko. Anumang pilit kong iwaksi sa isip ko, ay pilit lang ding bumabalik at patuloy pang nadaragdagan sa pagkakadikit naming dalawa. Tipikal sa bahay ang hindi pagsusuot ng doble ni Mami. At never naging issue ito o nabahira ng kahulugan dahil maililiit pa lang kami ay gano'n na siya hanggang sa magkaisip kami na gano'n ang nakasanayan niyang gawi. Nabanggit ko noon na hindi rin ako ni minsan na-attract kay Ate Jen o pinag-isipan siya lalo na kay Mami pero nagbago ang lahat sa isang bakasyon. Lalaki pa rin ako at mula nga na may mangyari sa amin ng aking kapatid ay nabukas yung nakaisipan ko sa aking ina nang hindi ko namamalayan. Madalas akong napapalingon sa kanyang hinaharap o kung minsan sa marahang paggalaw kapag naglalakad siya. Si ate yung mansanas na hindi dapat sinusubukan. Pero hindi naman ako nagsisi at kinain ko pa nga. Pagpasok namin ng kwarto, ay marahan kong hiniga sa kutsyon si Mami at ako naman ay pansamantalang naupo sa tabi niya para magpahinga. Bagyang hiningal pero nahimasmasa naman ako sa pagpasok namin sa kwarto. Ang upo ay naging higa hanggang sa tinamad na akong bumangon para bumalik sa inuman. Ay Ate Jen, kung sana sumunod ka dito, pwede sana tayong umisa, lalo't lasing si Mami. Bulong ko sa sarili ang may paghihinayang dahil hindi na nakasunod si ate. Late na raw siyang nagising at talagang tinatamad kaya nagpaalam na hindi na nga makapunta sa fiesta sa aming probinsya. Habang nagpapaantok at iniisip ang posibleng mangyayari sana sa aming magkapatid sa tabi mismo ni Mami, ay bigla siyang pumihit at dinantay ang isang hita sa akin, gayon din ang bisig sa aking dibdib.
Hindi siya malikot matulog, pero hindi ko alam kung ganun ba siyang matulog kung nakainom. Kahit pa nakakaramdam na sa ina, hanggang sa isip lang yun. At ayaw ko nang lumabas ito sa isip para hanapin. Kaso ito, yung palay na ang lumalapit. Marahan kong inalis ang hihita niya sa akin. Pero bago ko pa man ito mailapag, ay muli niya itong dinantay at mas diniin pa. Sa ginawa niyang yun, ay hindi lang bahagyang namasahe, kumaskas din. Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Dahil mula sa pagsiksik niya ng kanyang sarili sa akin, lantaran niyang idinikit sa akin. Mami? Mami? Mahina kong tawag sa kanya, pero hindi siya natinag at tuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Mukha namang tulog na siya, pero hindi tulog yung may ginagawa at ikinikilos. Naisip ko na lang na baka na-miss niya na rin at sa kalasingan naalala ng kanyang sarili kung paano ang may makatabing muli. Pwede naman siguro kahit kaunti lang. Pagkumbinsi ko sa sarili para makatulong sa ginagawa ni Mami. Medyo may kadiliman sa kwarto pero may sapat na liwanag na pumapasok sa bintana mula sa mga ilaw sa labas kaya kita ko kung paanong halos lumantad. Hindi ko na natiis, mapahawak at para akong napaso sa init ng kanyang balat. Muli kong tinawag ang pangalan niya pero wala pa rin kaya minabuti ko na lang makinabang sa bagay na sinimulan niya. Mami, pwede ba ako magpaka-baby ulit? Bulong ko na mahina niyang inoohan. Kaya napatanong ulit ako sa sarili kung talaga bang hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ano pa man, umuo siya bilang pagpapaubaya. Wala na, nadala na rin ako at wala nang pakialam sa sitwasyon naming dalawa. Tahimik ang kwarto namin na tanging malalim na paghinga lang ni Mami ang maririnig. Mami, hawak lang ha. Paalam ko at sa pagkakataong iyon ay hindi na siya sumagot pero gagawin ko pa rin naman yung sakaling gumising siya at magdalawang isip. Halos kalimutan ko na kung saan kami nakikitulog sa tindi ng nadarama ko. Wala na sa tabi ko si Mami pagising ko nang bigla kong naalala ang nangyari kagabi. Parang panaginip pero makatotohanan. At isa lang ang alam kong kailangan gawin para alalahanin ang nangyari. Ilang segundo kong tinignan ang kamay ko. At positive, hindi pa naginip ang nangyari. Kaya medyo napangiti ako ng bahagya. Pero ano na ang kasunod? Magkaroon din kaya kami ng mabagal na panimula gaya ni Ate Jen at matuloy talaga? Pero syempre, depende yun sa reaksyon niya sa nangyari. At kung gugustuhin niya nang tumawid kami sa maling ilog, katulad ng sa amin ng mga anak niya. Halos kasi sikat pa lang ng araw, pero masigla na agad ang umaga. May mga nagpapahabol pa ng lutuin, samantalang yung iba naman ay nagse-set up na ng mga palaro. Sa paglibot ko ng tingin ay natanaw ko si Mami. Pero umiwas siya ng tingin nang magtama ang aming mga mata. Kumpirmado, may alam siya sa naganap at maaaring nahihiya na sa tingin kong natural lang na reaksyon kung ako man ang nasa kalagayan niya. Hindi gaya ni Mami na mukhang nahihiya. Ang giliw at sigla naman ni Ate Ining na bumati ng magandang umaga at nag-aya ng almusal. Piyesta, masigla, maingay, masaya. Pero anot-anot man ay matatapos din ito. At nang magdapit hapon na ay nagpaalam na kaming uuwi ni Mami. Ayun yung pinakaayaw ko sa kasiyahan. Yung lungkot matapos ng saya, pero ganun talaga. Sa buong maghapon ay parang hindi kami magkakilala ni Mami na tamang hi, hello lang. Tamang usap, pero nawala yung bang asikasong ina. Pero kahit anong iwas, ay mapag-uusapan pa rin ang nangyari sa amin. Kagabi ba? Sabi kasi nila Ining ikaw daw ang naghatid sa akin sa kwarto. Medyo kasi alam mo na, hindi naman ako sanay uminom kaya nalasing. May ba? Na kung Ay, di naman siguro. Hayaan mo na,
Ang gulo ko, no? Hindi mawaring mga katanungan ni Mami. Sabay mahinang tawa para ibsan ang pagkailang sa kinilos niya. Nagpupuno pa ang bus at sa bandang gitna kami naupo ni Mami. Natanggi ba siya o talagang wala siyang kaalam-alam sa nangyari na siya ang nagsimula? Pero kung iintindihin ko, alam ko namang mababa ang alcohol tolerance niya at baka wala talaga siyang alam dahil sa kalasingan niya. So ako ang nagsamantala sa kalasingan na yun na sana'y hindi ko ginawa dahil ako pa yung nasa tamang pag-iisip. Medyo magulo nga. Ako ang nagatid sa'yo sa kwarto. Kaso hindi na rin ako nakabalik sa kanila. Tinamad na akong bumangon nang maiga sana ng saglit lang hanggang sa nakatulog na nang di ko na namalayan. Bakit? Ano raw meron? Hinahanap ba nila ako? Pagmamaang-maangan ko sabay ang mapanlokong tawa. Mas pinili ko na lang itanggi ang nangyari dahil sa tingin ko nga ay sinamantala ko ang kalasingan niya. Ang nangyari sa amin ni ate ay parehas naming kagustuhan at nasa tamang pag-iisip kami, pero hindi ganun ang sa amin ni Mami Ria. Ramdam ko sa mga sumunod na araw yung ilang kay Mami at dahil sa nagmamalinis nga ako ay pilit ko namang kumilos ng normal. Kung ano ako bago ang pagbisita namin sa probinsya, kahit iba pa ang tumatakbo sa aking isip. Sabik na sabik pa naman ako mula sa pagkabitin sa bahay nila inang. Kaso ay hindi kami makatsyempo ni Ate Jen. Ayaw kasi niyang ginigising ko siya para ayain dahil mahalaga raw ang tulog sa kanya, dagdag pa ang trabaho ko sa weekdays. Nakaalis na ako ng bahay papuntang trabaho pero pauwi pa lang si ate. Makauwi man ako, tulog naman siya o kung hindi naman ay kasama namin si Mami. At yung weekends naman na parehas naming RD ay pakiramdaman pa dahil nga nasa bahay lang madalas si Mami. Bagamat nakakasegue sa bahay, medyo pahirapan at kung minsan ay mabilisan lang. Magdadalawang linggo na rin ang magbakasyon kami ni Mami at kahit papaano ay nabawasan yung ilang niya. Pero meron pa rin kahit papaano na bigla siyang umiiwas ng tingin. RD namin parehas ng aking kapatid at nag-duty si Mami sa barangay kaya sinamantala ko ang pagkakataon para masolo siya. Hoy, sensya na. Dinatnan na ako eh. Hindi pwede ngayon. Bawi ako next week. Pangako ni Ate Jen na bibigyan daw ako ng masayang pagtatabi matapos lang ang kanyang dalaw. Hindi pa rin humuhupa ang nadarama ko. Hindi pa rin ako sumuko at tumirit ng ibang bagay. Pero kahit ayon ay hindi na pagbigyan. Pagsilbihan na lang kita para ma-relax ka, okay lang? Lambing ng aking kapatid para kahit papaano ay mapagbigyan. Pwede na kaysa wala pero mas pinili ko na lang na maghintay ng ilang pang araw hanggang sa pwede na ulit. Nagawa niya na noon at tama lang ang kanyang husay. Naghintay na rin lang ako kaya maghihintay pa ulit para masabi ko sa sarili kong sulit ang paghihintay. Martes nang mag-abiso ang bisor namin kung sino ang gustong umuwi ng maaga pero under time raw. Aga kasi naming natapos ang mga gawain namin at maaari raw umuwi ang mga gustong umuwi ng maaga. Sayang ang sasahurin lalo't halos sa tambay na lang naman at maghihintay ng oras ng uwian para kumpleto pa rin ang sahod. Sa kabilang banda, bihira ang early out at medyo nakakatamad kaya nagpresita akong isa sa mga mag-early out. May 3 araw na rin akong nagbuko diet dahil naniniwala akong mapaparami nito ang pwede kong magawa. Bala ko kasing punuin si ate sa oras na pwede na kami kaya uminom muna ako ng fresh buko bago umuwi. Nang malapit na sa bahay ay nadama ko ang pamimigat ng pantog dulot ng pag-inom ng buko. Natiis pa naman hanggang sa makauwi pero pagpasok ng bahay ay dire-diretso ako sa banyo dala ng aking bag. Mami? Gulat ko nang sa pagbukas ko ng pinto
ay nadatnan kong nakaupo si Mami Ria sa kubeta. Agad kong sinara ang pinto sa pagkapahiya at tumungo sa likod bahay para umihi sa may drainage. Lintik, nagsusulo lang si Mami. Tama kaya yung gamit ko, yung hawak niya? Tanong ko sa aking sarili. Matapos kong umihi ay pumasok na ulit ako sa loob kung saan nakasabay ko pa ang pagbukas ng pinto ng banyo at kanyang paglabas. Wala kasing tao sa bahay pagdating ko. Malamang ay tulog pa si ate at hindi naman pumasok sa isip kong baka nasa banyo si Mami o nasa kwarto niya, at lalong hindi ko inaasahang hindi nakalak ang pinto ng banyo kung may tao sa loob. Sorry, nakalimutan kong ilak yung pinto. Bakit kasi ang aga mo? Yung nakita mo, alam ko naiintindihan mo naman, diba? Gaya yung mga lalaki, kami rin mga babae para sa pangangailangan namin. Alam mo namang ilang taon na rin akong mag-isa, kaya ganun. Iyang paliwanag ni Mami Ria na hindi na itinanggi ang kung anong pagkakaalam ko sa aking dinatnan habang pilit akong iwasan ng tingin matapos kong makita ang ginagawa niya sa banyo. Sinigurado ko naman sa kanya na okay lang yung nakita ko at naiintindihan ko siya. Nagpa-early out kasi sa office, kaya maaga akong nakauwi. Uulitin ko, Mami. Okay lang sa akin yun. Pero wag mo na sanang masamain. Gamit ko ba yung hawak mo? Tanong ko na nagpadilat ng malaki sa kanyang mga mata. Halata yung gulat, yung takot sa kanya na usisain ko kung yung hawak niya ay sa akin. Mula sa pagkagulat ay napalitan ng lungkot ang mga mata niya at nangilid ang luha. Bigla naman akong nakonsensya at naisip na hindi ko na dapat na itanong yun. Pero bago ko siya i-comfort na hindi niya na kailangang sagutin, ay agad na siyang nagpaliwanag. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman intensyon na gamitin yung mo. Kaya lang biglang pumasok sa isip na parang kailangan ko ng amoy ng lalaki. At wala naman akong ibang maisip na Please lang, wag mo na sabihin sa ate mo dahil sobrang nakakahiya. Pasensya ka na talaga kung naging weird si mami mo. Halos maiyak na paumanhin niya na nagpalambot sa aking puso at bahagyang nagpagising sa akin. Nakakaawa rin kasi ang kalagayan niya na kung tutuusin ay hindi niya na kailangang gawin yon kung nag-e-entertain siya ng manliligaw ng mabiyuda. Sa kabilang banda, ang hirap hindi makapag-isip na mahilig pa rin pala siya. Walang magbigay sa kanya nun at baka ako na yun. Dagdag pa ng halos matuloy sa pagtatabi ang kalasingan niya nang nakilainan kami. Di naman sa kakaiba. Medyo hindi pang karaniwan lang. Aware ako sa ganyang pagkakataon na kumbaga kumukuha ng inspirasyon sa gamit ng ibang tao habang ginagawa yun. Pero madalas kong napapanood ay mula sa mga lalaki. Tapos nahuli siya. Tapos... Hindi ko na natuloy pang sabihin dahil tuluyan niyang nabuhay ang pag-iisip ko na natuloy sa hindi maganda ang senaryo. Na pamilyar ako kung mahuli ng ina ang anak habang ginagamit yun. Kinailangan kong tumalikod para itago ang harapan ko. Pero bakit ako mahihiya kung makita niya? Hindi ba parang mas nakakahiyang mahuli sa aktong naglalaro ka mag-isa? Kaya muli akong humarap sa kanya. So, ginagawa mo rin yun? Yung inaamoy yung ginamit ko kapag nag-iisa ka? Nakang tanong niya na mabilis kong pinabulaan, pero parang mali ata ang sagot ko. Pinupunto ko nga na hindi siya kakaiba, na kumukuha siya ng inspirasyon sa kagamitan ko. Habang mapag-isa, pero kung makatanggi ako ay wagas. Ibig kong sabihin, ganun yung mga napapanood kong tagpo. Nabihira ang mami na gamitin ang pinagamitan ng anak kaysa sa anak ang gumagamit sa kagamitan ng mami niya para pampalipas oras. Oo, nagtangka din akong gayahin yung gawa ng laging rumeristo sa isip ko yun. Parang sexy din kasi ng kagamitan mo. Hindi ko mawaring paliwanag
na hindi ko rin alam kung pinakinggan niya ba o ano dahil nakatingin siya sa harapan ko. Saglit akong umalis sa kanyang paningin para ilapag ang mga gamit ko at muling humarap sa kanya. Nang tumingala siya para tingnan ako, ay bigla kong kinalag ang aking sinturon. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang aking gagawin. Jepoy anak, respetuhin mo pa rin sana ako bilang ina mo. Alam kong nakakahiya yung ginawa ko. Pero hindi naman siguro dahilan yun para bastusin mo ako ng ganito. Lungkot na pakiusap ni Mami at pinaliwanag kong hindi ko siya binabastos. At ayun yung bagay na hindi ko magagawa. Gaya ng tipikal na tagpo sa pagkakahuling naglalaro mag-isa sa mga movies. Merong kiliti sa aking isip na gusto ko ring mangyari yun. Pero ako yung tutulong at baka maging katulad ng aking napanood na magtatapos sa pagtatabi ng mag-inaang ang sa amin ni Mami. Kung mas makakatulong sa'yo ang amoy lalaki ko, wala akong pakialam. Sa akin mo mismo makuha o maamoy yun. Sobrang pasasalamat namin sa'yo ni ate. Ngayon pa lang kami nagsisimulang makabawi. Kung itong simpleng bagay na ito ay makakatulong sa iyo, ay handa ako itong gawin para sa'yo. Kunwaring nag-aalala at gusto talagang tumulong kung saad sa aking ina. Kahit pa malaking parte nito ay ang personal na interes at bahagi lang nito ang tunay na pagtulong. Mula sa gulat at kaunting pagkainis ay napalitan na naman ng lungkot at awa ang mukha ni Mami Ria. Hindi ko na raw kailangan gawin ito at ayos lang daw siya habang pilit iniiwas ang tingin sa aking harapan. Imbis na makinig ay mas lumapit pa ako sa kanya tsaka inabot ang kamay niya para ipatong sa ibabaw ko. Para siyang napaso nang lumapat ang palad niya. Muli niyang pinilit na okay lang siya, pero nagpumilit din akong kailangan niya ng tulong. Sige na mami, sabi mo nga, may pagkakapareho tayong mga babae at lalaki. At alam ko rin, yung pakiramdam ng hindi nakatapos. Medyo nabitin ka ata, nang bigla akong binuksan yung pinto ng banyo. Pero hindi mo na kailangan yung gamit ko. Ito na mismo ako, pwede mong subukan. Sure naman akong hindi ito mabaho. Dahil naka-AC naman sa office, kaya hindi ako nagpawis. Pangkalma ko sa nagtatalo niyang isip, gamit ang mga comforting words at tone. Walang reaksyon o salitang lumabas sa bibig niya, pero ang kinaganda nito ay walang pagtutol o pagpalag sa kanya na ayaw niya. Alam kong gusto niya rin, pero nagdadalawang isip pa. Marahil ay dahil binabalanse niya ang tama at mali, at ang pangangailangan niya bilang babae. Baka magising si ate Jenny mo. Madatnan tayo. Salamat din sa pag-intindi sa akin. Pero okay na talaga ako. Pangamba ni Mami na nagpaliwanag sa aking mga mata. Gusto niya na talaga at ang nasa isip niya ay ang takot na mahuli. Hindi yung dahil sa gagawa kami ng alam naming hindi maganda. Inata ko ang kamay niya at tinakay siya sa likod ng bahay. Sarado ang likod bahay namin na labahan at kung minsan ay dirty kitchen, kaya walang makakakita sa amin. Paliwanag ko na kung sa banyo ay mahirap magdahilan kung magising nga si ate at malamang sabay kaming gumamit ng banyo. Pero kung sa likod bahay ay makakapaghanda pa kami at makakaisip ng dahilan kung makita kaming sabay na nanggaling dito. Pagkuha ko ng bangko kung saan naupo si Mami ay hinayaan ko na siya. Medyo nag-alangan pa siya hanggang sasabihan ko siyang huwag na sanang tanggihan ang munti kong tulong tsaka siya napakilos. Sige na mami, pwede mo nang ituloy yung ginagawa mo kanina. Anyaya ko na tinuloy niya ang paglalaro. Bigla siyang napatigil sa sinabi ko at hindi niya raw magagawa yan sa aking harapan. Pero sinabi kong halos wala na rin pagkakaiba yung nakita ko siya. Okay lang mami, alam ko yung feeling at irritable sa pakiramdam pag hindi nakatapos. Pangaengganyo ko na ituloy niya na ang nais na mukhang napagdesisyonan niya't nakiusap na huwag tumingin sa kanya. Maliit na bagay lang naman ang lumingon palayo,
Pero sinabi kong hindi ko naman makikita. Mukhang nakatapos na siya at kung gaano niya unti-unting nalimot ang katotohanang pinag-isipan niya ako. Maging ang pagpapaligaya sa mismong harapan ko ay gano'n naman kabilis bumalik sa kanya na gumawa ng hindi dapat. Salamat. Una na ako sa loob. Paalam ni Mami Ria at nagmamadaling pumasok sa bahay sabay diretso sa banyo. Mabuti na rin siguro ang nangyari dahil hindi naman maipipilit kung gusto kong mangyari at kailangan pang hiluti ng isip niya na pwedeng may mangyari talaga kung gugustuhin niya. Yun ay kung gugustuhin niya nga. Naisip ko na ialok muli ang sarili kung gusto niyang magpaligaya at baka gustuhin niyang higit pa ang kanyang kailanganin. Nang magdapit hapon ay sumimple ako sa kwarto ni Ate Jen at tinabihan siya sa kanyang kama. Pagising na rin naman siya kaya hindi na siguro magagalit kung magising ko. Pagkatapi ko sa kanya ay hinakap ko ang katawan niya. Uy, may konti pa eh. Antok na saad ni Ate Jen. Hindi galit pero hindi naman pwedeng mapagbigyan. Kaya ilang minuto lang akong tumambay sa kwarto niya para naman hindi masyadong mukhang talunan. Tsaka ako nagpaalam na lalabas na ng kwarto. Sabay-sabay kaming naghapunan nila Mami gaya ng aming nakagawian. Pero balik sa dati yung ilang na gaya ng nangyari pagka uwi namin galing sa fiesta. Normal lang ang kilos niya pero umiiwas siya ng tingin at kung kakausapin naman ako hindi naman titingin. Hindi yung mapapansin ni ate pero halatado ito sa akin at alam ko ang dahilan nito. Pag alis ni ate papasok ng trabaho ay umakyat na rin ako sa aking kwarto para magpahinga lalo't may pasok pa kinabukasan. Habang kumukuha ng antok ay hindi ko maiwasang hindi ma-imagine kung paano ko kasaya kay Mami Ria sa bahay nila inang. Kailan kaya ang kasunod? Kailan tatamaan ang pagkahilig si Mami at kakailanganin ulit ng amoy ng lalaki? Paano kung matagalan o hindi na maulit? Kung ako kaya ang mag-umpisa? Mami, gising ka pa? Tipid kong tanong kahit alam kong gising pa siya dahil online siya sa messenger. Malamang nabasa niya na ang message ko pero hindi pa rin ito nasisin at hindi ko rin mawari. Pirming nasa messages namin ang phone ko na hindi ko na nagawang mag-browse o alisin ito doon hanggang sa mag-appear ang profile picture niya sa aking message. Parang teenager na napansin ng crush niya ang ginagawang pagpapansin at napaupo pa ako pero hindi naging maganda ang bungad ng hinintay kong reply niya. Kung tungkol ito kanina, please lang, kaliputan mo na. Nagkamali ako at hindi ko dapat hinayaang manaigang pangangailangan ng aking katawan kaysa sa dapat kong ginawa na sinasabi ng aking isip. Pero nangyari na. Ang magagawa na lang natin ay mag-move on. Na-appreciate ko yung pagtulong mo pero mali talaga. Kaya kailangan na nating kalimutan. Pahayag niya kahit pa simpleng tanong pa lang kung gising pa siya ang minessage ko. Naintindihan ko kung konsensya na nararamdaman niya at tingin ko ay normal na maramdaman niya yun. Dahil mali nga talaga. Pero siya na ang nagsabi na nangyari na at nararamdaman kong higit pa doon ang pwedeng mangyari. Naiintindihan ko, Mami. Pero sabi mo nga kanina, parehas kayong mga babae sa aming mga lalaki na may pangangailangan. Kailangan ko rin kasi ngayon ng tulong. Kailangan ko rin ng amoy ng tulad mo para makatulong na makapag-relax. At ewan ko ba, ikaw agad ang nasa isip ko. Sana matulungan mo rin ako. Naisip ko nang kunin yung ginamit mo. Pero nagbabaka sakali lang na mahayaan mo ako sa mismong iyo. Gaya ng ginawa mo kanina sa... Please, Mami. Makaawa ko sa chat na nasinaman niya agad pero hindi ni-replyan. Ilang minuto pa pero wala ring reply. Kaya nag-message ako na ako na ang pupunta sa kanya sa kwarto nito. Sinulit pero ganun pa rin, walang reply. Ang kinaganda lang, hindi niya ako pinigilang pumunta sa kwarto niya.
Mami, pasok ako ah. Paalam ko matapos ang mahinang katok sa pinto ng kwarto, sabay pihit ng doorknob. Napauwi pa ako ng pagpihit ko ay pumihit nga ito kasunod ang pagtataka kung inunlock niya kaya ang pinto o hindi lang talaga nakalak. Nakatagilid siya ng higa sa kama niya at nakakumot. Naninibog ho ang damdamin ko sa unang tanawing bumungad sa akin pagpasok pa lang sa kwarto niya. Ewan ko ba, amoy lang naman niya ang pinakiusap ko. Pero pagtatabi ang tumatakbo sa isip ko. Wala na talaga sa utak ko yung paghihigpit ng tama at mali pagdating sa ganito. Dahil nga nagawa na namin ni Ate Jen at hindi malayong mangyari rin sa amin. Dama ko na gusto niya rin. Hindi ko mapagbibigyan ng pakiusap mo. Pero kung gusto mo, pwede kang kumuha sa drawer ko ng kakailanganin mo. Seryosong saad ni Mami Ria nang hindi lumilingon sa akin patungkol sa maaari kong gamitin. Hindi muna ako kumilos at nakiramdam pansamantala dahil hindi gamit lang ang pakay ko. Tsaka ko siya hinawakan sa braso. Jepoy, please. Kinikilabutan ako kapag naisip ko pa lang yung gusto mong gawin. Hindi na nga kita dapat payagan na gamitin yun eh. At mas lalong hindi dapat yung... Basta... May lungkot o parang takot na pagtanggi niya nang hindi ako kumilos para kumuha sa kanyang drawer. Hindi kita sinisisi sa nangyari kanina. Pero parang na-trigger kasi sa akin yung nabanggit ko nga na mas pamilyar akong tagpo. Parang exciting nga, kaso parang nakakabitin. So, baka pwede na ako naman. Sige na, kung di ka komportable, harangan mo ng unan para hindi mo ako makita. Muli kong pakiusap at may ilang segundo akong naghintay bago unti-unting hatakin ang kumot pataas. Wala akong narinig na pagtutol. Sa mabilisang pagsilip ay napaisip ako kung talaga bang ayaw niya. Ayaw pero naka-ready. Tapos ka na? Sige na at matutulog na rin ako. Pagtaboy ni Mami, pero sinabi kong halos nagsisimula pa lang ako. Tila pansamantalang huminto ang oras, tahimik ang kwarto, tsaka siya pumihit patihaya nang walang anumang salitang nabanggit. Jepoy, tama na yan. Naiinis na ako. Tigil ni Mami Ria at pilit itulak ang aking ulo palayo. Tinuloy ko pa rin kahit pa pinipilit pa rin niya akong pigilan dahil naniniwala akong bababa rin ang depensa niya at magpapatianod na lang sa gusto ng kanyang katawan. Ang kaninang kamay na pilit itulak ang ulo ko ay parang nawala ng buhay at nanlambot ay biglang na-relax. Naging malumanay din ako sa kanya nang huminto siya sa pag-awat sa akin. Walang pagmamadali at may dagdag na pagmamahal. Anak, sa pinakiusap mo ang nakuha mo. Please lang, huwag na sana yung balak mo. Ilainang, ng fiesta, nagising ako na nakasubsob ang mukha mo. Tapos yung kamay mo. Ayoko isipin ang nangyari ng gabing yun. Pero sana hanggang doon na lang yun. Please, Jepoy, anak. Maiiyak na pakiusap ni Mami matapos kong bumangon. Tsaka pinaliwanag ang nangyari. Kung ang nangyaring tinatanong mo ay kung natuloy tayo, hindi, walang nangyaring ganun. Nang maiga kita sa kutsyon, ikaw ang unang kumilos at hinanap mo ang hita ko. At ako naman na may tama na ng alak ay nakadama na rin kahit pa na alam ko na ina kita. Yung naramdaman mo, sa'yo lang yun nang tinulungan kita. Pero maliban dun, wala na iba pang nangyari na pinangihinayangan ko. Mami, ayoko nang manghinayang ulit. Paliwanag ko sa tunay na nangyari kila Inang at kung ano ang bagay na dapat kong ginawa ng gabing yon. Takot, lungkot at kasabi ka nang nakita ko sa kanyang muka. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. May pasok ka pa bukas. Paalala niya na parang nagpapaalala sa batang may pasok sa eskwela pero naghintay pa ako ng ilapang sandali.
Mami, isa pa. Pilit ko sabay hawak sa kanyang balikat. Wala akong narinig na sagot pero wala ring pagtutol. Hindi na kami nakatatlo pa ng gabing yon dahil tinakpan niya na bilang tanda na sarado na ang tindahan. Hanggang din ang pakiramdam ko paghiga ko sa sariling kama. Hindi ko na kailangang hintayin si ate kung tamaan man ng pagkahilig. Sana lang ay mas maging open din si mami sa kung anong meron sa amin gaya ng sa amin ni ate at malay natin hindi imposibleng mangyari. Matulog kami magkakatabing mag-iina at magsalo sa masasayang bawat sandali.